Hi mga kamaestro, welcome sa aking YouTube channel, Maestro Quijano. And for today's video mga kamaestro ay binisita natin si Padre Pio dito sa Santo Tomas, Batangas. This is our first time na nakatungtong dito sa dambana ni Padre Pio. At dahil dyan hindi natin alam ang entrance, pinadaan nga pala tayo dito sa likod dahil nag-park tayo ng sasakyan sa likod. So dito tayo pinadaan, kaya nagtataka ako bakit wala masyadong tao at walang dumadaan. Akala ko hindi pala simba ang mga tao eh. Huwag kayong manggalala mga kamaestro, kung hindi pa kayo nakakarating dito sa dambana ni Padre Pio ay ililibot namin kayo para at least makita ninyo kung gaano ito kaganda at kabanal. Hi mga kamaestro, so we are here sa Padre Pio. Actually almost 2 hours nating binayahe ito para mapuntahan natin si Padre Pio, kasi ang tagal kong sinasabi na pupunta ako dito. But for today's video ay napuntahan na natin ang church na ito. Before ako maglibot-libot, of course, magdarasal muna tayo. Pagdarasal natin yung mga tao may mga pangarap katulad ko, ipapagdasal natin yung mga tao na nahihirapan sa kanilang pag-abot ng kanilang mga pangarap, at sa mga negatibong tao na hindi pinaniniwalaan ang kanilang sarili. Ipapagdasal natin ang mga taong may karamdaman, ipapagdasal natin ang mga pamilya natin na malayo sa ating piling. Kaya eto, thank you Lord, andito na tayo. Sa mga kamaestro nating hindi nakakaalam ng kasaysayan ni Padre Pio, ito na nga at aking isasalaysay. Ipinagdiriwang ng simbahang Katoliko ang kapistahan ni Saint Pio of Pietrelcina tuwing Setyembre 23, kilala sa tawag na Padre Pio. Siya ay isang Italian mystic na monghe noong ika-20 siglo na sa loob ng 50 taon. Mula 1918 hanggang 1968 ay sinasabing may mga stigma, mga sugat ni Hesukristo sa kanyang kamay, paa, at tagiliran. Kaya naman, kinilala siya bilang unang pari na maistigmata sa kasaysayan ng simbahan. Ginawang santo si Padre Pio ni Saint John Paul II noong Hunyo 16, 2002 sa Roma, kung saan ipinalaganap niya ang katuruan ng pagdarasal at pagkakawang gawa. Kinilala siya sa nagawa niyang 2 milagro bago ang kanyang beatification, isang hakbang bago maging santo. Pinaniniwalaan na nakapagpagaling siya ng isang babaeng Italian na may sakit sa baga. Ang pangalawang milagro naman ay ang pagpapagaling sa isang 11 anyos na batang Italian na may meningitis, na ang ina ay nagdarasal kay Padre Pio habang comatose ang paslit. Lumawak na ang debosyon kay Padre Pio sa maraming bansa, kabilang ang Pilipinas. Maraming milagro at kasagutan sa panalangin ang maiugnay sa kanya. Ang monasteryo sa bandang tuktok sa bayan ng San Giovanni Rotonda sa Italy, kung saan siya nakatira, ay nagtayo ng medical at religious center. Milyon-milyong manlalakbay ang nagtutungo sa kanyang pinaghimlayan sa Church of Our Lady of Grace. Ikalawa sa dambana ng Our Lady of Guadalupe sa Mexico, sa dinaragsa ng maraming bisita kada taon. Tinatag ng Filipino spiritual leaders ang Philippine Center for Saint Pio of Pietrelcina para itaguyod ang debosyon sa santo, magsagawa ng mga kawanggawa at matulungan ang dumadaming mananampalataya. Naitayo ang kapilya sa Libis, Quezon City, kung saan nakadisplay ang relics ng santo. Sa shrine sa Santo Tomas, Batangas, makikita ang imahe nito na bubungad sa mga deboto at manlalakbay. May malaki ring imahen ng santo sa Festival Mall sa Alabang, kung saan maaari makapagdasal at magnilay-nilay. Ipinanak noong Mayo 25, 1987 bilang Francesco sa isang mahirap na pamilya at ipinangalan kay Saint Francis of Assisi. Nahimok siya sa pagkapari simula pa sa pagkabata. Naging Capuchin siya sa edad na 16. Nakatanggap ng abito noong 1902 at naitalaga sa pagkapari noong 1910 bilang Padre Pio. Inialay niya ang kanyang buhay sa pagbabahagi ng mga espiritual niyang kakayahan, tulad ng pagpapagaling, paglalahad ng propesiya at pagpapayo sa mga tao. Boto sa pananalangin, sabihin niya, "It books we seek God, in prayer we find Him. Prayer is the key which opens God's heart." Noong Setyembre 20,
1918, nagdarasal siya sa harap ng isang malaking krus nang natanggap niya ang stigma na wala ang mga sugat ng pumanaw siya noong September 23, 1968. Nanatiling hindi naagnas ang katawan niya ilang taon matapos siyang pumanaw. Siya ay santong patron ng mga civil defense volunteer. At iyan ang kasaysayan ni Padre Pio dito sa bansang Pilipinas. Kaya naman, personal ko kayong iniimbitahan lalo na sa aking manonood na puntahan ninyo ang dambana ni Padre Pio. Ipagdasal natin ang mga nangangailangan, may karamdaman, makasalanan at kapayapaan ng ating bansa. Kaya mga kamaestro, tara, samahan mo ako at sasamahan kita sa paghahanap ng kapayapaan ng ating kaisipan. Tara, sa Padre Pio. Inahanap natin si Father Nick na nasa parish of Our Lady of Parish sa Malibago. Kaso nga lang, biglang nawala. Nawala na. Okay, hindi na natin nakita si Father Nick. Isa siya sa mga umattend ng misa dito sa Padre Pio. Kaya nga lang, hindi ko siya naabutan. Pauwi na tayo sa Parañaque. 2 hours ang biyahe natin. So, ingat sa akin. And first time natin dito. So, yan. I'm so happy and blessed. Kasi, nakapunta tayo dito sa Padre Pio Shrine sa Batangas. So, thank you dahil kumbaga ay dinala ako dito. Actually, dinala talaga ako ng mga pako dito. So, walang plan na pumunta ako dito pero iyan, nakapunta ako dito. Pinagdasal natin yung ating sarili, pinagdasal natin yung kapayapaan, yung peace of mind. At pinagdasal natin yung mga kasamahan natin na walang tiwala sa kanilang mga sarili. Pinagdasal din natin yung mga taong hindi kumpiyansa sa sarili na kaya nilang maabot yung success. Pinagdasal natin yung mga makasalanan, katulad ko na makasalanan. So, tao lang tayo, nagkakasala. Pinagdasal natin yung mga tao na naiinggit sa kung anong meron ang kanyang kapwa. Pinagdasal natin yung mga tao na walang ginawa kundi manira ng ibang tao. Pinagdasal natin lahat ng mga tao na mainggit at may ines sa kanilang kapwa. Lahat ng mga makasalanan ay ibinuhos ko dito. And grabe yung spirit na talagang nanalaytay sa akin. Grabe. Pagtungtong ko dito sa banal na simbahan, dambana ni Padre Pio, grabe yung tindig ng balahibo ko. So this is my first time kasi na pumunta dito. And ayan, I am so thankful and blessed dahil nakarating ako dito.